depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Magandang gabi sa bawat isa sa atin, and I'm so thankful sa loob ng isang taon na nakasama ko kayo sa channel ng Philippine Dating Coach, and I'm so happy. Una, nagpapasalamat ako sa mga real men out there, yung mga unang sumuporta dito sa channel na to, and I'm so thankful. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakapag-start ng gaano. The day na dumating na yung YouTube channel natin ay naging topic about relationship and excess, alam ko nagtampo sila sa akin. I know that for sure. Kasi yung turo ko lang dati is about real men. Pero dumating tayo sa punto na nagturo na ako ng about sa ex. It's because of the algorithm. And at the same time, I'm not the owner of this channel. So, hindi yung mga title, hindi yan galing sa akin. Galing yan dun sa mismong owner. However, hindi naman ako nagpapaliwanag ngayon. Ang gusto ko lang sabihin ay salamat sa mga sumuporta. Yung iba sa inyo, alam ko, move on na sila at hindi na nila kailangan yung ex nila sa life nila. I know some of you guys, mga halos yata lahat kayo, parang wala na kayong pake sa ex nyo. But you are still watching me. It's because nag-enjoy siguro kayo and siguro dahil sa suporta. At maraming salamat, na appreciate ko yun for 2021. Looking forward ako na mas lalong maging okay yung samahan natin at mas marami pa tayong matulungan. Sana hiling ko lang sa lahat ng mga nanonood ng channel ko, sana may natututunan kayong mga technique din. At para kapag may mga friends kayo, may mga kakilala kayo na nangangailangan ng tulong, baka matulungan nyo din sila, makapagbigay ka ng particular na advice na para sa kanila. Kasi pwede mong sabihin na I've been there, naintindihan ko yung nararanasan mo, but this is the best thing to do. Marami ng testimonies na nagsasabing malaki daw ang naging tulong ng channel ko sa kanila. Kaya sa lahat ng mga naging students ng channel na to, sa lahat ng natuto, sa lahat ng mga nakamove on, naway ma-share ninyo yung knowledge ninyo about sa relationship dahil hindi ganun kadali ang masaktan. Alam ko yun. Hindi pa ako nasasaktan ng ganun talaga, no? Pero alam ko yung nararamdaman ng mga clients ko. And sana, hoping ako na matulungan nyo ang bawat isa. Siyempre, gusto ko na ma-share ninyo yung knowledge na meron kayo. I want you to be coach ng buhay ng ibang tao as well. So, why not, right? However, pasok na tayo sa topic na to. Nagpasalamat lang ako. So, welcome 2021. Happy New Year sa lahat. Tapos na New Year and Christmas. Medyo late na ako pero binati ko na kayo nung nakaraan pa. But right now, ulitin ko yon. 2021 is a new year para sa atin. May mga New Year's resolution tayo, though sometimes di ganun ka-legit ang New Year's resolution. But I do believe na minsan may mga trip-trip tayong ganun. However, nawa, mangako tayo sa sarili natin na maging successful ang 2021 natin. Mag-i-start ang year na wala ang ex mo sa tabi mo. Problema ba yun, di ba? Eh di mag-start ang year na wala yung ex sa tabi mo, wala namang problema doon, right? Kayang-kaya yan, okay? So, ang topic natin ngayon ay yan 3 paraan para gantihan ng ex sa malinis na paraan. Okay? So, let's start. Number 1, palayain siya. Pinakamagandang ganti sa mga matitigas ang ulo, ang kalayaan mismo. Ang magbibigay ng parusa sa kanila once na wala na sila sa poder mo, ano nga ba ang magiging buhay nila? Iparanas mo sa kanila ang pakiramdam na wala ka sa tabi nila. Bakit ang pagpapalaya ay isang paraan ng paghihiganti? Dahil kapag pinapalaya mo siya, yun yung pagkakataon na pinapabayaan mo siya. At kapag pinapabayaan mo siya, yun yung pagkakataon na sinisira niya ang buhay niya dahil wala siya sa isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kundi nandoon siya sa mga tao na wala naman talagang pake sa kanya, mismo ang sarili niya walang pake sa kanya kung minsan at ikaw yung pinaka-concern sa kanya. At once na nawala siya sa poder mo, yun yung pinakamalaking kapabayaan na pwedeng mangyari sa life niya. Parang ang isang magulang at ang isang anak. Hindi ba't kung nalalaman nyo ang mga kwento na 13 anyos pa lang ang bata, ang lakas na ng loob na magsalitang lalayasan kita? Kung bang lalayasan niya ang magulang niya sa edad niyang 13 anyos, tingin nyo kaya niyang buhayin ang sarili niya? Hindi, di ba?
Magmamalaki ka sa nanay mo sa edad mong 13 anyos na kaya mong layasan ng nanay mo, pero tingin mo kapag pinabayaan ka ng nanay mo, mabubuhay ka. Paano kapag pinabayaan ka ng nanay mo? Eh di patay ka. Kasi siya lang ang concern sa'yo. Pero dahil matigas ang ulo mo at kapag gusto ka nilang turuan ng leksyon, ibibigay nila sa'yo yung paglalayas na gusto mo. Sila nag-offer ng paglalayas. Sila nag-offer ng paglisan sa buhay mo. Kaya palayain mo sila. Kapag pinabayaan mo sila, binigay mo na rin yung salitang kaparusahan in a sense na dahil hindi ka na concerned sa kanila, doon na sila mapapahamak ngayon. Lagi niyong tatandaan, yung pagiging concern nyo sa mga exes ninyo ay isang form ng pagmamahal. Ayaw nyo silang mapahamak. Kaya ginagawa nyo lahat kaya gusto nyo silang manatili sa life nyo upang hindi sila mapariwara, mapunta sa mga masasamang tao o mapunta sa mga masasamang loob. Pero dahil yun yung trip nilang gawin at gusto ka nilang iwanan at gusto mong makagante dahil sinaktan ka niya na sobra, palayain mo na siya. At ang pagpapalaya na yan ay ang isang pinaka malakas na gante sa ex mo. Number 2, magsaya at gawin lahat ng mga bagay na salungat sa gusto niya. Warning. Kung ang ex mo ayaw kanya makipag-inuman kung kani-kanino, mas better na wag ka na nga makipag-inuman sa ibang tao na hindi mo gaano kakilala. Lalo na kung babae ka. At yung mga bagay lang naman na tinutukoy ko dito ay yung mga simpleng bagay lang na ayaw niya. Huwag mo namang sagarin na parang sa pagsalungat mo sa mga dating hindi niya gustong gawin ay baka naman sirain mo ang buhay mo. Tama? Kung ang ex mo ayaw niyang magpupuyat ka, di ko naman sinabing magpuyat ka bilang pagpapakita ng ginagawa mo yung mga bagay na ayaw niya. Ang ibig ko lamang sabihin ay common sense din. Kung tingin mong mabuti naman para sa iyo ang suggestion ng ex mo kung nung kayo pa, mas maiging manatili ka na lamang sa ganoong stage lalo na kung para sa ikabubuti mo. Ang tinutukoy ko lang ay ginagawa mo ang mga mabubuting bagay na ito dahil sa mahal mo ang sarili mo, hindi dahil sa utos ng ex mo. So sana malinaw sa atin na kung dati ayaw ng ex mo na mag-inom-inom ka, nawa naman huwag kang mag-inom-inom ngayon. Ang tinutukoy ko lang na gawin lahat ng mga bagay na salungat sa gusto niya. Example, yung buhok mo, dati mahaba. Gusto niya maikse, pinaiksean mo nung kayo. Ngayon, kapag naghiwalay na kayo, edi pahabain mo na ulit yung buhok mo. Halimbawa, dati ayaw niya nagsusuot ka ng black na damit. Edi ngayon magsuot ka na ng black na damit. Lahat ng ayaw niya at hindi mo ginawa noon dahil nga ayaw niya, gawin mo na ngayon. Okay? Halimbawa, dati ayaw niya na pumupunta ka sa ganitong lugar, edi puntahan mo yung ganitong lugar. Tama? So, ganun lang. Sa ganung kasing paraan, parang pinapakita natin na, wala ako sa poder mo at kaya kong magrebelde. Hindi ako nagre-rebelde actually. Nabubuhay ako sa buhay na gusto ko. Nabubuhay ako sa mga batas na gusto ko at hindi ako nabubuhay sa mga batas na gusto mo. Okay? Number 3. Collect yourself. Ibalik mo ang sarili mo at ibalik ang sarili sa kung sino ka nga ba talaga. So, anong ibig ko sabihin kapag sinabi ko collect yourself? Pinakamahirap kasi sa atin minsan, kinakalimutan na natin yung sarili natin. Kinakalimutan natin kung gaano tayo kahalaga. So, the way na kolektahin mo ang sarili mo, yun na rin yung time na gumaganti ka sa kanya. Bakit? Dahil kapag binalik mo ang sarili mo, mababalik mo yung tunay na ikaw na walang pagmamahal sa kanya. At hindi pa nare-realize ng ex mo kung gaano kasakit ang pakiramdam na hindi ka mahal. Dahil hanggang ngayon, mahal mo pa siya. Masakit sa pakiramdam ng ex mo na makita ka kung sino ka nung nagustuhan ka niya. Pero dun sa pagkakataon na bumalik ka sa kung sino ka, ayun na yung taong hindi na niya makukuha dahil wala nang gusto sa kanya. At ikaw yun. Ibalik mo ang sarili mo sa kung sino ka at wag na wag mong hahayaan ang sarili mo na mawala sa kung sino ka nga ba talaga. Collect yourself. Tumayo ka at iangat ang sarili. Dahil kapag ginawa mo to, ito yung pinaka-sweetest na ganti na pwede mong ibigay sa ex mo. Okay? So, lahat ng mga nabanggit ay mahalagang bagay to get our revenge sa mga exes natin. Kung tawagin ito ay white revenge. Kung ito lang ang natatanging way para makaganti ka sa nangyari, then be it. Ang ibig ko lamang sabihin ay karapatan mong maging masaya. Kaya advice ko lang, i-take mo ang karapatan na mayroon ka. Dahil sa totoo lamang ay iyo talaga yan. At ika nga, success is the best revenge. Kaya instead of insecurities at galit, I think mas maigi pa rin magsimula ka na
maglakbay patungo sa purpose ng buhay mo dahil yun naman talaga ang pinakamahalaga. Sa mga nais humingi ng advice, diretso na lang kayo sa page ko na Philippine Dating Coach. Doon na lamang tayo mag-usap. Yo, thanks for watching.